Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ako nga pala si Binibining Edmerlyn S.J. Heralde, guro sa Araling Panlipunan 3. Halika at batiin natin ng isang mapagpalang araw ang ating minamahal na taga-Masid Pampurok, Ginang Arceli Tiralieta, ang ating punong guro, Ginang Chofila N. Cruz, at ang ating master teacher, Ginoong Edwin M. Valdez. Bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw na ito, siguraduhin nakahanda na ang inyong kagamitan. Pakilabas mo na ang iyong module, ballpen at sagutang papel. Ang ating aralin ngayong araw na ito ay tungkol sa kapaligiran at ikinabubuhay sa mga lalawigan ng ating rehiyon. Sa araling ito ay inaasahang matutunan mo ang mga sumusunod na layunin. Una, nakapag-uugnay ng kapaligiran sa uri ng pamumuhay ng kinabibilangang lalawigan o lungsod. Ikalawa, nakapaglalarawan ng uri ng ikinabubuhay ng kinabibilangang lalawigan o lungsod ayon sa kapaligiran. Bago tayo dumako sa panibagong aralin ay magbabalik-aral muna tayo. Mga bata, naaalala niyo pa ba ang mga iba't ibang uri ng anyong lupa at anyong tubig? Ngayon ay malalaman natin kung matutukoy ninyo ang anyong lupa o anyong tubig na ilalarawan ko. Una, makikita rito ang iba't ibang uri ng pananim. Tama! Ang sagot ay kapatagan. Ikalawa, mataas na anyong lupa. Mahusay! Ang sagot ay bundok. Ikatlo, dito mahuhuli ang iba't ibang uri ng isda. Tama! Ang sagot ay dagat. Ikaapat, sa lugar na ito naninirahan ang maiilap na hayop. Magaling! Kagubatan nga ang sagot. Ikalima, likas na daang tubig na malaki kaysa sapa. Tama ang iyong sagot, ilog. Husay, naaalala pa ang mga nakaraang aralin. Ngayon naman ay may isa akong katanungan. Bilang isang baliwagenyo, alam niyo ba ang pinakakilalang produkto sa baliwag? Kung ang sagot mo ay buntal hat, tama ang iyong sagot. The buntal hat is a traditional straw hat from the Philippines, woven from fibers extracted from buntal hats produced in Baliwag, are also sometimes known as Balibuntal. Baliwag celebrates a 10-day Buntal Festival every May each year. Credits to Wikipedia for the info. Ibig sabihin, tuwing buwan ng Mayo ay may Buntal Hat Festival sa Baliwag at ito ay nagtatagal ng 10 araw. Dumako na tayo sa ating aralin, kapaligiran at ikinabubuhay sa mga lalawigan ng ating rehiyon. Ating alamin ang uri ng pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang kapaligiran sa mga lalawigan sa Rehiyon 3. Suriin din natin ang kanilang mga produkto. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay sa gitnang Luzon, sapagkat sagana ito sa mga produktong agrikultural. May malawak na kapatagan ang rehiyong ito kaya tinagurian itong kamalig ng bigas ng Pilipinas dahil sa malaking produksyon ng bigas na nanggagaling sa malawak na taniman nito. Ang gitnang Luzon ay nagtataglay ng mga pangunahing anyong tubig. Sa Hilaga, dumadaloy ang Ilog Tarlac na malapit sa Bulkang Pinatubo sa Zambales. Ang Ilog Pampanga naman ay nagmumula sa kabundukang Caraballo na bumabagtas sa kahabaan ng Nueva Ecija at Pampanga. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking ilog sa Pilipinas. Ang Ilog Angat na nagmumula sa kabundukan ng Sierra Madre ay dumadaloy sa mga bahagi ng lalawigan ng Bulacan
at nagtatapos sa Looc ng Maynila. Sa Nueva Ecija matatagpuan ang lawa ng Pantabangan na nagtutustos sa patubig sa mga sakahan. Ito ay isa sa mga pinakamalawak na lawa sa Timog Silangang Asya. Ang katangiang pisikal at klima ay mayroon ding mahalagang papel sa pag-unlad ng agrikultural na pamumuhay sa rehiyon. Unang lalawigan, Aurora. Ang Aurora ay isang mabundok na lalawigan na bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre. Baler ang kabisera nito. Ang lalawigan ng Aurora ay dating kabilang sa Rehiyon 4A, ngunit nalipat sa Rehiyon 3 sa bisa ng Executive Order bilang 103 Series of 2002. Ang lalawigan ay mayaman sa magagandang baybayin, mga diving at surfing spot na dinarayo ng mga turista. Sa silangan ng Aurora, matatagpuan ang Dagat Pilipinas. Ang pangunahing produkto naman ay niyog at palay. Nakararanas ng tag-init at tag-ulan na panahon sa lalawigang ito. Ikalawang lalawigan, Bataan. Ang lalawigan ng Bataan ay matatagpuan sa kanlurang baybayin ng gitnang Luzon. Halos 80% ng Bataan ay mabundok at maburol. Lungsod ng Balanga ang kabisera nito at pinapaligiran ng mga lalawigan ng Zambales at Pampanga sa Hilaga. Kaharap ng Tangway sa kanluran ang Dagat Kanlurang Pilipinas at Looc ng Maynila naman sa silangan. Pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay sa lalawigan. Kilala ang lalawigan sa paggawa ng iba't ibang uri ng lambat na ginagamit sa pangingisda. Nagtatanim din ang mga tao ng mais, palay at mga halamang ugat. Dahil ang Bataan ay isang peninsula, patuloy ang pag-unlad ng turismo rito, patunay ang mga resort sa kahabaan ng baybayin nito. Tag-init at tag-ulan ang panahon na mayroon dito. Ikatlong lalawigan, Bulacan. Ang lalawigan ng Bulacan ay humigit kumulang 14% ng buong sukat ng Luzon. Ang lungsod ng Malolos ang kabisera nito. Napaliligiran ito ng mga bulubundukin ng Sierra Madre sa Hilagang Silangan, gayon din ng mga baybayin at kapatagan. Dahil sa malawak na kapatagan at mga baybayin nito, ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao ay ang pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Kilala rin ang lalawigan bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga turista dahil sa mayamang kultura at kasaysayan nito. Ang lalawigang ito ay unti-unti na ring nakikilala sa mga industriya tulad ng paggawa ng alahas, paputok, sitsaron, handicrafts, at mga kakanin o native sweets. Mainit at maulan ang panahon na nararanasan dito. Ikaapat na lalawigan, Nueva Ecija. Ang Nueva Ecija ang pinakamalawak na lalawigan sa gitnang Luzon. Lungsod ng Palayan ang kabisera nito. Ang lupain nito ay nagsisimula sa mga latian sa Timog Kanluran sa hangganan ng lalawigan ng Pampanga, bulubundukin ng Sierra Madre sa silangan, at ang Caraballo at Cordillera naman sa hilaga. Ang lalawigan ay tinaguriang kamalig ng bigas ng gitnang Luzon. Agrikultura ang pangunahing hanap buhay ng mga tao rito. Dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas, mais, sibuyas, bawang at tubo. Mayroon ding mga lugar sa Nueva Ecija na may deposito ng mga mineral tulad ng manganese at copper. Ang nararanasang panahon dito ay tag-init at tag-ulan. Ikalimang lalawigan, Pampanga. Ang Pampanga ay may malawak na kapatagan. Dito matatagpuan ang Bundok Arayat. Ang lungsod ng San Fernando ang kabisera nito. Ilog Pampanga ang pinakamalaking ilog sa lalawigan.
Sakahan at pangingisda ang dalawang pangunahing industriya rito. Kilala rin sa tawag na culinary capital of the Philippines dahil sa husay ng mga kapampangan sa larangan ng pagluluto. Kilala rin ang lugar sa industriya ng iskulturang kahoy, paggawa ng muebles o kasangkapang gawa sa kahoy, at iba pang produktong gawang kamay tulad ng mga higante at makukulay na mga parol. Sa pangkalahatan, patag ang buong lalawigan na may natatanging bundok at tanyag na ilog. May dalawang uri ng klima ang lalawigan ng Pampanga, ang tag-ulan at tag-init. Ika-6 na lalawigan, Tarlac. Ang lalawigan ng Tarlac ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng gitnang Luzon. Lungsod ng Tarlac ang kabisera nito. Napaliligiran ito ng 4 na lalawigan, Pangasinan sa hilaga, Nueva Ecija sa silangan, Pampanga sa timog, at Zambales sa kanluran. Ang silangang bahagi ng lalawigan ay Kapatagan at ang kanlurang bahagi naman ay Maburol at Bulubundukin. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao rito. Tubo at palay ang mga pangunahing pananim. Ang iba pang mga pananim ay ang tabako, mais at niyog. Ito ay may malawak na sistema ng patubig mula sa mga ilog nito. Mayroon ding industriya ng pagtotroso mula sa mga kabundukan sa hangganan ng lalawigan ng Zambales. Tulad ng karamihan ng lalawigan sa gitnang Luzon, ang Tarlac ay may 2 uri ng panahon. Tag-araw mula sa Nobyembre hanggang Abril at tag-ulan sa nalalabing mga buwan. Ika-7 at huling lalawigan, Zambales. Ang lalawigan ng Zambales ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng gitnang Luzon. Ang kabisera nito ay ang bayan ng Iba. Napapaligiran ng Pangasinan sa hilaga, Pampanga sa silangan, at Bataan sa timog. Ang lalawigan ay matatagpuan sa silangang bahagi ng dagat timog China at sa mga bulubundukin ng Zambales. Ang hilagang bahagi nito ay latian at dalampasigan, at ang bahaging lupa ay mababa kung saan matatagpuan ang mga pamayanan. Kilala ang lalawigan sa dami ng deposito ng lahar dahil sa pagdaloy nito sanhi ng pagputok ng bulkang Pinatubo noon. Bulubundukin ang iba pang bahagi na may malawak na depositong mineral tulad ng chromite. Ang agrikultura ay isa rin sa pinagkukunang yaman ng lalawigan. Bukod sa pangingisda at pagmimina, ang kanilang pangunahing mga produkto ay mangga, palay, mais at mga halamang ugat. Maunlad din ang turismo sa lungsod ng Olongapo na dating himpilan ng hukbong dagat ng Amerika sa Pilipinas. Mayroong tag-init at tag-ulan na panahon sa lalawigang ito. Halika, sagutan natin ang mga inihanda kong pagsasanay upang higit na mapagtibay ang iyong pangunawa at mga kasanayan ukol sa ating aralin. Panuto. Sagutin ng tama o mali. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Number 1. Ang gitnang Luzon ay mayaman sa produktong agrikultural. Number 2. Ilog Pampanga ang pinakamalaking ilog sa gitnang Luzon. Number 3. Ang Aurora ay isang mabundok na lalawigan na bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre. Number 4. Tag-ulan at taglagas ang panahon na nararanasan sa buong gitnang Luzon. Number 5. Ang lalawigan ng Zambales ay humigit kumulang 14% sa buong sukat ng Luzon. Ating alamin kung tama ang iyong mga sagot. Number 1 tama, number 2 tama, number 3 tama, number 4 mali, number 5 mali. Magaling! Marami ka bang nakuhang tamang sagot? Sana ay nakakuha ka ng 4 o higit pang tamang sagot. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating susunod na gawain.
Panuto. Pagtambalin ang mga lalawigan sa hanay A sa mga kabuhayan nito sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Hanay A, 1 Aurora, 2 Bataan, 3 Bulacan, 4 Nueva Ecija, 5 Pampanga, 6 Tarlac, 7 Zambales. B. Hanay B. A. Paggawa ng alahas, paputok at siksyaron. B. Pagtatanim ng niyog at palay. C. Pagtatanim ng mangga. D. Pagtatanim ng tubo. E. Paggawa ng lambat sa pangingisda. F. Paggawaan ng malalaking parol. G. Pagtatanim ng sibuyas. H. Pagtatanim ng pinya. Maaari i-pause ang video para mabasa ng lubos ang mga tanong. Ating alamin kung tama ang iyong mga sagot. Mga kasagutan: 1B, 2E, 3A, 4G, 5F, 6D, 7C. Sana ay nakakuha ka ng 5 o higit pang tamang sagot. Good job! Ngayon naman ay dumako tayo sa huling gawain. Panuto. Basahin mabuti ang bawat pahayag. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang katanungan. Ano ang angkop na hanapbuhay sa malawak na kapatagan ng Nueva Ecija? A. Paghahayupan. B. Pagmimina. C. Pagsasaka. D. Pangingisda. Ikalawang katanungan. Ang Aurora ay may magandang baybayin, mga diving at surfing spot na dinarayo ng mga turista. Saan nanggagaling ang kinabubuhay ng mga taga-Aurora? A. Industriya. B. Pangingisda. C. Pagtitinda ng shell. D. Turismo. Ikatlong katanungan. Sa anong uri ng industriya nakilala ang Bulacan? A. Industriya ng paggawa ng paputok at alahas. B. Industriya ng paggawa ng lambat. C. Industriya ng pagtatanim ng palay. D. Industriya ng pagtatanim ng tubo. Ikaapat na katanungan. Ano ang ikinabubuhay ng mga taga-Bataan na malapit sa tabing dagat? A. Paghahayupan. B. Pagsasaka. C. Pagtotroso. D. Pangingisda. Ikalima at huling katanungan. Ang ilang bahagi ng Zambales ay bulubundukin at may malawak na deposito ng mineral. Ano ang ikinabubuhay ng ibang naninirahan dito? A. Paggawa ng paputok. B. Pagkakaingin. C. Pagmimina. D. Pagtatanim. Ating alamin kung tama ang iyong kasagutan. Mga kasagutan: 1C, 2D, 3A, 4D, 5C. Magaling! Sana ay nakakuha ka ng 4 o higit pang tamang sagot. Para sa iyong karagdagang gawain, panuto, punan ang concept map batay sa mga hinihinging impormasyon tungkol sa kapaligiran at ikinabubuhay sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Sana ay marami kang natutunan sa ating aralin ngayong araw na ito. Muli, ako si Teacher Ed Merlin na nagsasabing, ang wastong edukasyon ay pahalagahan. Ito ay susi sa iyong kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam!